Professor Chow, kumusta na ang tatay ko? Ang lagnat at sakit ay sintomas na yang, ang mahinang pulso ay sintomas na yin, at ang Manadir Chan ay may parehong sintomas. Mababaw lang ang aking kaalaman. Hindi pa ako nakakita ng ganitong kakaibang sakit. Professor Chow, pumunta na ang tatay ko sa lahat ng ospital. Pero walang nangyari. Kaya po namin kayo pinapunta rito. Kailangang makahanap po kayo ng paraan. Wala na akong magagawa. Tatay, Maayos kung tugma ang pulso at sintomas. Delikado kung ang sintomas na yang ay may pulsong yin. Mukhang hindi na siya magtatagal. Ano? Guro. Ako. Hayaan niyo akong subukan. Ikaw, hindi ba't estudyante ka lang ni Professor Chow? Wala ngang magawa si Professor Chow. Anong magagawa mo? Pasensya na sa sasabihin ko sa sitwasyon ngayon ni Manager Chian. Hindi na lalala pa ang resulta nito. ang lakas ng loob mo? Sige na, hayaan siyang sumubok. Gaya ito ng sakit na nasa lumang libro. Sa loob ng katawan ni Manager Chian, ang sintomas na yang ay may pulsong yin. At ang sintomas na yin ay may pulsong yang. Agulo ang kanyang pulso. Kailangang ikalma ang enerhiya. At pagkatapos ay palakasin ang katawan. Kalokohan, hindi ako nag-aral ng medisina, pero alam kong hindi pwedeng basta-basta magturok. Ang lakas ng loob mong paglaruan ang buhay ng tatay ko. Tama, kailangan mong magpaliwanag sa amin. Gagamit muna ako ng karayom para ikalma. Papatatagin ang pulso ni Manager Chian. Pagkatapos ay gagamit ako ng sikretong gamot para sa pagpapatatag ng buhay ni Manager Chan. Kilala ang aming maharlikang doktor ng Chimen sa mga henerasyon. Ito ang aming espesyal na gamot para sa pagpapatatag ng buhay. Huminom ng gamot sa loob ng isang kurso ng paggamot. Siguradong bubuti ang lagay ni Manager Chian. Nagsisinungaling ka. Niloloko mo pa rin kami hanggang ngayon. Sa ginagawa mo, siguradong hindi nakakayanin ng tatay ko. Mga tao, hulihin siya. Pakawalan siya. Pakawalan siya. Tatay. Gising na si tatay. Ang galing niyo po, Dr. Wang. Siyempre. Hindi naman ako ganoon kagaling. Tagapagmana lang ng maharlikang doktor ng Chimen. Tatay, Dr. Wang, anong nangyayari rito? Paano nangyari to? May mali ba sa minanang panggagamot ko? Mga tauhan, hulihin niyo siya. Hindi. Tama na. Pakawalan niyo siya. Kuya, pinatay ng kwak-kwak na doktor na to si tatay. Paano natin siya hahayaang makaalis ng ganoon lang? Nasa tadhana ang buhay at ang kapalaran. Si tatay, talagang wala ng pag-asa. Hindi niya ito kasalanan. Pero dahil hindi ka magaling, makakasama ka lang sa iba. Mula ngayon, bawal ka ng manggamot. Hindi. Paalisin na siya. Layas. Tatay. Tatay! Akala ko noon, maipagmamalaki ko ang maharlikang doktor ng Chimen. Pero sa unang subok ko sa labas, wala itong nagawa. Walang silbi ang minanang sining at hindi rin sapat ang galing ko. Ngayon ay bawal pa akong manggamot. Uuwi na lang ako para magsaka. Paggamot sa laso ng ahas, panghuhuli ng ahas at manok, at mayroon pang binigay sa akin ng baryo na ayuda sa mental. Ano ba to? Siguro dahil mura lang ako maningil, kaya binigyan nila ako ng ayuda. Kaya kung pagsasamahin lahat sa isang buwan,
1,700 plus 1,400 plus 200. Ang kabuuan ay 2,300. 2,300. 2,300 yehe. Iba talaga sa sariling bayan. Nakakamiss. Pare? 3 taon na tayong hindi nagkita. Miss na talaga kita. Nandito na si Tianchi. Ang mga tao talaga hindi kasing hinahon ko. Masyadong madrama. Hayaan na, magkapatid naman kami. 3 taon kitang hindi nakita, miss na miss kita. Maligayang pagbabalik. Sa bahay. Wang Tianchi. Sino ang tumatawag sa akin? Chitson, sinundo mo ako. Kailan ka pa nakabalik? Sobrang saya ko talaga. Tianchi, dapat 1,700 lang ang pera ko. Pero binigyan ako ng baryo ng ayuda sa mental. May 1,400 bawat buwan. Kaya 2,300 na lahat. Sinasabi mo ba na ang 1,700 plus 1,400 ay 2,300? Oo nga. Dapat lang nabigyan ka ng baryo ng ayuda. Tatay. Tatay. Napatay si tatay ng kwak-kwak na doktor na iyon. Ipa-cremate na lang natin si tatay. Takot sa apoy si tatay. Ilibing na lang natin siya. Nakahanap na ako ng pwesto sa burol. Ang talino talaga ni Kuya. Ang babait ninyong mga anak. Ang isa ay gustong sunugin ako, at ang isa naman ay gustong ilibing ako. Napakabait ninyo talagang mga anak. Nagbabangon ng patay. Anong nagbabangon? Nabuhay ulit si tatay. Tatay, bakit hindi ka pa namatay? Pinghang. Hindi namatay si tatay. At masaya ka pa ha? Nasaan ang mahusay na Dr. Wang? Halos mapatay ka na ng lalaking iyon. Pinalayas ko na siya. Tatay, ang lahat ng ito ay ginawa ko para sa iyo. Walang hiya ka. Iniligtas ako ni mahusay na Dr. Wang mula sa pintuan ng kamatayan, tapos pinalayas mo lang siya. Bilisan mo at tawagin mo siya pabalik. Kung hindi, lumayas ka rito. Tatay, ikaw talaga ang batang iyon. Iniligtas ka ni mahusay na Dr. Wang. Patay, pinalayas ko siya. Siguradong ayaw na niyang bumalik. Pero kung si Yoyo ang pupunta, siguradong mahahanap niya si mahusay na Dr. Wang. Yoyo, bilisan mo at sunduin mo si mahusay na Dr. Wang. Opo. Nahanap ko na siya. Nasa munisipyo ng Chimen si mahusay na Dr. Wang. Pupunta na ako doon para hanapin siya. Tingnan mo si Yoyo. At tingnan mo ang sarili mo. Paano ba ako nagkaroon ng anak na gaya mo? Tatay, huminahon po kayo. Ako po, galing kay mahusay na Dr. Wang. Kumuha ako ng espesyal sa Chimen, na lihim na gamot para sa pagpapatatag ng buhay. Sikat ang kanilang maharlikang doktor ng Chimen. Hindi nyo alam kung gaano ko siya pinakiusapan bago. Layas. Kusa itong ibinigay ni mahusay na Dr. Wang. Tapos itinapon mo lang pala. Ikuha mo ako ng gamot ayon sa reseta.
Napakaganda nga ng tanawin dito. Tatsulok ang ulo. Isang makamandag na ahas. Tingnan mo. May tao doon. Puntahan natin. Tara. Gising. Gising. Natuklaw siya ng ahas. Ito ay isang 5 hakbang. Tansya ko ay 2 oras na ang nakalipas. Napakalakas ng laso ng 5 hakbang. 2 oras na ang nakalipas ngayon. Hindi na aabot sa ospital ng munisipyo. Anong gagawin natin? Huwag mag-alala, may pag-asa pa. Kumuha ka agad ng baging dito. Sige. Nahanap ko na. Itali mo sa kanyang binti. Huwag masyadong mahigpit. Huwag sipsipin ang lason. At huwag hawakan ang kanyang sugat. Sige. Huwag mag-alala, ayos na siya. Sa sentrong pananaliksik, sa tuklaw ng ahas sa Chimen, nag-aral ako doon ng matagal. Ang gamot na ito ay galing sa sentro. Nakakatanggal ito ng lason para iwasan ang shock at pagkasira ng bato. Mayroon din akong polbong pampagaling. Gagamitin ito para sa pamamaga at impeksyon. Ako ang nagligtas sa iyo, pero sinasaktan mo pa ako. Mahusay na Dr. Wang. Salamat sa pagligtas sa akin. Hindi, ako iyon, ako. Napakagaling mo talaga. Mahusay na Dr. Wang. Tunay na pambihira ang galing mo. Ako? Ako ang nagligtas. Ako? Ako? Wala akong galing sa medisina. Hindi ko na iligtas si Manager Chian noon. At ngayon ay dahil lang kay Chitson. Ikaw, kilala mo ba ako? Ako si Chan Yoyo. Ang lolo ko ay si Chian Dao. Pinapunta ako rito ng pamilya ko. Tungkol kay Manager Chian, ginawa ko ang lahat. Nasa kritikal na siya noon. Kahit hindi ako kumilos, hindi na siya magtatagal. Dahil sa puso ng manggagamot, kaya ko siya ginamot. Ang kinalabasan nito ay wala nang kinalaman sa akin. Tunay na mahusay na doktor. Napakagaling na sa medisina, pero napakamapagkumbaba pa. Huwag na kayong mahiya. Nandito ako para imbitahan kayo. Gusto kayong pasalamatan ng pamilya namin. Huwag na. Wala naman akong ginawa. Hindi ako pupunta. Napakamagalang ni mahusay na Dr. Wang, pero dahil ayaw niyang bumalik, hindi ko siya pwedeng pilitin. Dadaanin ko na lang sa tiyaga. Kung ayaw ninyong sumama sa akin, pwede bang mag-aral na lang ako sa inyo? Maganda naman ang tanawin sa Barrio Lisi at pwede rin akong magbakasyon dito. Sige. Matindi ang lason ng 5 hakbang. Kahit wala na ang lason, kailangan pa rin gamutin ang pamamaga. Sumama ka sa akin, lalagyan pa kita ng gamot. Sige po. Magandang dilag? Wala siyang alam. Dalubhasa ako sa lunas ahas ng Kimen. Sa paggamot ng lason, ako ang kailangan mo. Ano ang itsura ng tumuklaw sa iyo? Igaganti kita. Ang pagiging mapagkumbaba ni Wang ay ginagamit lang ng iba laban sa kanya. May mga hugis at sulok ang ahas na iyon at may puting batik sa ulo. Naku, iyong makulit na iyon na naman. Binalaan ko na siya noon na huwag manunuklaw ng tao. Ilang araw pa lang ang nakalipas, binaliwala na agad ang utos ko. Magandang dilag, huwag kang mag-alala, igaganti kita ngayon din.
Halika, maupo ka muna. Waikelele. Ito ay isa sa mga tanyag na gawa ni Wang Chi. Matagal nang nawawala ang aklat na ito. Bakit narito ito? Sino ba talaga si mahusay na Dr. Wang? Bakit marami siyang ganitong mga aklat? Ginamot ko si Manadier Chian. Dito ko lang to natutunan. Lahi nga pala ng mediko ng hari si mahusay na Dr. Wang. Kaya pala ang galing niyo manggamot. Chitson, anong nangyari sa'yo? Bala ko sana, turuan ng leksyon ang tarantadong yon. Pero nagtawag ang gago ng mga ahas para sugurin ako. Tapos? Siyempre, di ako nagpatalo. Sumigaw ako ng humanda ka. At saka ako mabilis na tumakbo. Tumakbo? Di ba magaling ka manghuli at mag-alis ng lason? Mahigit 10 ahas yon. Natakot din ako no. Eh bakit puro ka sugat? Binugbog ka ba ng mga ahas? Hindi, noong tumatakbo ako. Nagpagulong-gulong ako sa burol. Sige na, sige na. Ayoko ng pag-usapan. Maglalagay lang ako ng gamot. Sige na, lakad na. Sa kalagayan niyang yan, dapat ay inaasikaso ng nayon ang kanyang ayuda sa mental, di ba? Naasikaso na. Ito ang polbong pampagaling. Nakuha ko to sa sentrong pananaliksik sa tuklaw ng ahas. Kapag natuklaw ng 5 hakbang, ilagay lang ito para mawala ang sakit. Ang galing mo, Chitson. Nag-aral ka na, nagnakaw ka pa. Bigay ito sa akin ng direktor. Chitson, kapag ikaw ang humingi, hindi yon matatawag na regalo. Kaya pala sabi nila sa nayon para akong pulubi. Mahusay na Dr. Wang. Mag-iisa ka lang ba sa bahay? Ang tatay ko ay isang doktor sa baryo. Lagi siyang nasa bundok para manggamot. Sa loob ng 1 buwan, 1 o 2 beses lang siyang umuuwi. Sabihin mo, paano kung may dumating na pasyente ngayon? Tingnan natin ang gagawin mo. Hindi naman siguro magkakataon. Dr. Wang, nandyan po ba kayo? Nakabalik na pala si Tianchi? Nasaan ang tatay mo? Napakadaldal mo talaga, Chitson. Tiyo Yang Chen. Wala po rito ang tatay ko. Baka gusto nyo, sa bayan na lang magpatingin? Malayo ang bayan, di ba? Tingnan mo tong kamay ko. Tianchi, ikaw lang ang estudyante ng medisina rito? Baka naman pwede mong tingnan? Mahusay na Dr. Wang. Sige na, gamutin mo na. Balita ko sikat ang paraan niyo ng pag-aayos ng buto. Dati ay sumasama ako sa tatay ko. Nag-aral ako sa klinika sa buto ng pamilya Hu. Tianchi, pera ba ang kailangan mo? Ayos lang, kapag napagaling mo ang kamay ko, uuwi agad ako para kumuha ng pambayad? Nako, hindi po, Tiyo Yang Chen. Hindi po ganoon yon. Sige po. Titingnan ko na po. Kulang ang galing mo. Kapag nagpatuloy ka, makakasama ka lang. Simula ngayon, bawal ka ng manggamot. Mga tao, paalisin siya. Limitado ang alam ko. Delikado nga ang manggamot ng basta-basta. Pero noong pumasok ako sa eskwela, nanumpa ako sa sumpa ni Hippocrates. Anong gagawin ko? Tianchi, tingnan mo na ito bilis. Kung hindi, masisira ang dangal ng pamilya Wang. Isa naman akong estudyante ng medisina. Kung matatakot akong tumingin, ay talagang mapapahiya ang pamilya natin. Sige, titingnan ko ito. Tiyo Yang Chen, gaano nakatagal ang pilay na ito? Mahigit 3 buwan na ito. Isa itong lumang pilay sa balikat. Hindi ito maliit na problema. Karaniwan ay kailangang operahan sa ospital. Napilay lang ako noong nakaraan. Huwag mo akong lokohin na magpa-opera. Pero mababa ang tsansa kung hilot lang ang gagawin. Pero noong napilay ako noon, laging napapagaling ako ng iyong tatay. Tingnan mo, sobrang sakit nito. Kahit ano pa man ang mangyari, dapat mo itong subukan. Subukan mo na, sige na. Sige, susubukan ko.
Kumusta na? Ayos na oh. Magaling na. Tianchi, maraming salamat talaga. Mahusay na Dr. Wang. Talagang napakahusay ng iyong galing. Ang lumang pilay sa balikat na lagpas 1.5 buwan ay mahirap nang makuha sa hilot. Pero naging maayos ang lahat. Kaya ba? Totoo bang simpleng pilay lang ang kay Tio Yang Chen? O baka naman, hindi naman talaga ganoon kasama ang galing ko. Ang galing sa medisina ng pamilya Wang ay may magpapatuloy na. Dahil wala ang tatay mo sa bahay ngayon, tinitiis ng lahat ang kanilang mga sakit. Mabuti na lang, sasabihan ko agad sila na marunong ka na ring manggamot. Tio Yang Chen. Hindi po pwede ito. Yaman na hindi nalaman. Parang tagumpay sa dilim. Manager San, sa pagtatayo ng ospital sa ganitong lugar, talaga bang kikita tayo ng pera? Oo nga, Manager San. Mukhang wala namang pera ang mga tao rito. Dito ang pinakamadaling kumita ng pera. Malayo ang lugar na ito sa munisipyo ng Chimen. Titiisin ng mga pasyente ang sakit papuntang bayan o kaya ay kailangang pumunta sa ating ospital. Pera o buhay, alin ang mas mahalaga? Alam nila ang sagot diyan. Ganoon pala iyon. Kaya naman pala, kahit bata pa si Manager San, ay binigyan na siya ng malaking tiwala ng kumpanya. Kapag sumunod tayo kay Manager San, siguradong mapupuno ang ating mga bulsa. Manager San, Kumusta na ang investigasyon? naimbestigahan na po namin ito. Mayroong isang maliit na klinika sa Nayon at napakababa ng kanilang singil. Mukhang may kalaban tayo. Manager San, tayo po ang bagong dating dito. Napakababa ng singil niya. Paano pa tayo kikita ng pera? Tara, tingnan natin kung ano ang nangyayari. Ang lakas ng loob niyang agawan ng kumpanya natin. Sisiguraduhin kong mapapaalis ko siya. Lolo, mabuti na ba ang pakiramdam niyo? Bago umalis si mahusay na Dr. Wang, nag-iwan siya ng reseta para sa pagpapatatag ng buhay. Ilang araw na akong umiinom ng gamot at ngayon ay mas mabuti na ang pakiramdam ko. Siya nga pala, Yoyu, sinabi ba ni mahusay na Dr. Wang kung kailan siya pupunta rito? Si mahusay na Dr. Wang, gusto lang niyang magsilbi sa mga taga-baryo at ayaw pumunta rito. Kung ganoon, ako na mismo ang pupunta para pasalamatan si mahusay na Dr. Wang. Iniisip ko kung sino ang nagbubukas ng klinika rito. Ikaw pala iyan, Wang Tianchi. Sandechi. Wang Tianchi, lakas ng loob mong manggamot pa. Mga kababayan, hindi niyo ba alam? Napahamak niya si Manager Chan ng korporasyon ng pamilya Chan, kaya siya naiban. Kaya naman bumalik siya rito sa baryo ng Nakayuko para lang lokohin kayo sa pera. Hindi naman siguro totoo iyan. Lahat ng sakit namin ay pinagaling ni Tianchi. Chamba lang iyon. Ilan lang ba ang napagaling niya? Wang Tianchi, pinapayuhan kita, gibain mo na ang klinikang ito. Kung hindi ay lumayas ka rito. Anong pinagsasabi mo? Ang lolo ko ay pinagaling niya at marami na rin siyang napagaling na pasyente nitong mga nakaraang araw. Wang Tianchi, ang galing mo talaga. Nagawa mo pang kumuha ng magpapanggap na apo ni Manager Chan. Sige, dahil pinagtatanggol ka ng lahat, hindi na kita papahirapan. Gusto mo bang makipagpaligsahan sa akin? Anong laban? Sa panggagamot. Kung sino ang makapagpagaling ng pasyente, siya ang mananatili at ang matatalo ay lalayas sa baryong ito. Manager San, hindi ba masyadong delikado? Paano kung matalo tayo? Paano mangyayari iyon? Kung magaling siya, bakit siya ibaba ng pamilya Chan? Ano, lalaban ka ba sa pustahan? Hindi ako makikipaglaban sa iyo. Kung natatakot ka, lumayas ka na ngayon din, kundi ay mapapahiya ka lang. Sige, ako na ang sasagot para kay mahusay na Dr. Wang. Pagkalipas ng 3 araw ang laban dito, huwag kang duwag na hindi sumipot. Alis na tayo. Halatang sinasadya ng taong iyan na guluhin ako. Bakit mo iyon tinanggap para sa akin? Mahusay na Dr. Wang, naniniwala ako sa iyo. Ako, At kung hindi ka papayag ngayon, tiyak na lalo pa siyang magpapatuloy sa panggugulo. Kumusta ang investigasyon? Malinaw na ang lahat.
Wala talagang alam sa panggagamot si Wang Tianchi. Ang kaibigan niyang si Chitson ang tumutulong sa kanya. Chitson? Anong klaseng pangalan niyan? Balita ko ay tagapangalaga ng baryo siya. Sabi ng lahat ay may sira ang ulo niya. Pero nag-aral siya ng panggagamot ng sandali. At madalas nang gagamot ng kagat ng ahas sa baryo. Kaya nakapagpagaling ng maraming pasyente si Wang Tianchi ay dahil sa tulong ng Chitson na yon. Kailangan lang natin siyang hulihin at tiyak na matatalo si Wang Tianchi. Maghanap ka ng ilang tao at hulihin niyo siya para sa akin. Sa wakas, nag-iisa na ang pangatlo. Kailangan ko siyang turuan ng leksyon. Anong ginagawa niyo? Ikaw ang kailangan ko. Sino ba to? Dalhin siya. Nasaan na ba si Chitson? Bakit hindi ko siya makita? Wang Tianchi, narito na ang pasyente. Magtagisan tayo ng galing. Ang matatalo ay aalis dito. Teka, hindi ko maintindihan. Buksan mo ang ospital mo. Aalagaan ko ang klinika ko. Wala tayong pakialaman. Bakit mo ba ako ginugulo? Huwag ka nang madaldal. Ang pananatili mo rito ay hadlang sa kita ko. Maraming nakatingin sa atin. Kung hindi ka lalaban, ibig sabihin ay mahina ka. Kapag may napahamak ka, mananagot ka ba sa kanila? Tama. Buhay ang nakataya rito. Huwag kang magmarunong. Handa na si Sondechi. Siguradong matatalo ako. Kapag natalo ako rito at umalis sa baryo, ang mga taga rito ay mapapamahal sa gamutan at ang ating tradisyon ay malalagay sa panganib. Wang Tianchi, sumuko ka na kung takot ka. Palalayasin pa rin kita, pero kahit papaano, mas magiging kagalang-galang. Sige, lalabanan kita. Anong labanan to? Ito ang isa sa mga pasyenteng hindi namin mapagaling. Kung mapapagaling mo siya, panalo ka na. Daya naman yan. Bakit kailangang matalo si mahusay na Dr. Wang? Kung sa tingin nyo ay hindi patas, humanap din kayo ng pasyenteng hindi nyo kaya. At ako ang gagamot. Manager Son, nitong nakaraang 2 araw, nakahanap na ako ng pasyenteng hindi gumagaling. Siguradong hindi rin kaya ni Wang Tianchi. Dahil kung kaya niya, bakit aabutin pa ng ganito katagal? Dalhin ang pasyente, puntahan si Wang Tianchi. Ano sa tingin nyo? Hindi naman ito pandaraya, di ba? Kung hindi ko siya mapapagaling, papatay lang ako ng tao. Alam ko ang limitasyon ko. Kung wala ang tulong ni Chitson, siguradong talo na ako. Hindi ko ito pwedeng itaya. Suko na ako. Huwag kang susuko. Chitson? Saan ka ba nanggaling? Dinukot ako ng tarantadong yan. Paano ka nakalabas? Araw-araw akong nakiusap sa pintong nakakulong sa akin. Napalabasin na ako. Pagkalipas ng 2 araw, sa sobrang pagpupumilit ko, kusa na lang itong bumukas para sa akin. Talaga? Siyempre hindi. Kalokohan lang yon. Isang simpleng pinto lang. Sa tingin mo ba ay makukulong si Chitson? Hindi mo ba alam? Bata pa lang si Chitson ay kasama na ang mga ahas. Ang aking pulsong ahas ay laganap sa lisi. Nagpatawag ako ng mga ahas at sa loob ng 2 araw, pinabuksan ko sa kanila ang pintong yan. Ang galing mo. Anong ginagawa nyo? Kahit nandito pa siya, ano naman? Kung ayaw mong sumuko, sige, subukan mo. Gusto kong makita kung paano mo sila gagamutin. Kapag napagaling mo siya, ikaw ang panalo.
Tianchi, magtiwala ka sa iyong minanang panggagamot. Isipin mo, nitong mga nakaraang araw, marami ka nang nailigtas na tao. Ibig sabihin ng iyong kaalaman ay talagang epektibo. Mahusay na Dr. Wang, naniniwala ako sa'yo. Kaya mo yan. Masyadong mataas ang iyong init at kulang sa lamig. Gagamitan muna kita ng acupuncture? Pagkatapos ay bibigyan kita ng reseta para ayusin ang daloy ng iyong dugo at para sa pagpapatatag ng buhay. Sa loob ng 3 kurso ng paggamot ay gagaling ka na. Nagpapakitang gilas lang. Gumagana na. Ano? Nararamdaman kong bumubuti na ang pakiramdam ko. Salamat, Dr. Wang. Ano na? Tanggapin mo na ang pagkatalo mo? Talo ka na? Ngayon, umalis ka na rito. Hindi ito maaari. Kahit ako ay hindi mapagaling ang pasyenteng yan. Paano niya ito nagawa ng ganoon kabilis? Siguradong nandadaya kayo. Kilala niyo siguro ang pasyenteng ito? Ikaw ang mandaraya. Talo ka na, pero ayaw mo pa ring umamin. Nakita itong lahat ng mga tao rito. Tama. Dahil talo ka, dapat ka nang umalis. Huwag kang mandaya. Pinapaalis niyo ako? Sinasabi ko sa inyo, kapag umalis ako, ititigil agad ng aming korporasyon ang pagbili ng mga halamang gamot sa inyong baryo. At ang lahat ng ospital sa ilalim ng aming grupo ay hindi na rin tatanggap ng mga pasyente mula rito. Pag-isipan niyong mabuti, lalabanan niyo ba talaga kami para lang sa isang Wang Tianchi? Huwag kayong mag-alala. Makakaasa kayo. Hindi nila magagawa yan. Ako ang tagapagmana ng korporasyon ng pamilya Tian. Ang lolo ko ay si Chan Dao. Parating na siya rito. Lakas pa rin ang loob mong magpanggap. Bakit? Ayaw mong maniwala? Sige, tatawagan ko na ang lolo ko ngayon din. Gumaling si Manager Chian dahil uminom siya ng gamot ng grupo namin. At ngayon ay kausap namin ang grupo para pag-usapan ng aming kooperasyon. Kung mapapapunta mo siya rito ngayon, luluhod ako at hihingi ng tawad sa inyo. Yoyo. Lolo, nasaan na po kayo? Inaapi nila si mahusay na Dr. Wang. Ano? May nangahas na apihin si mahusay na Dr. Wang. Nasa daan na ako. Darating na agad. Bilis. Bilisan niyo pa. May nangahas talagang apihin si mahusay na Dr. Wang. Sige, magpanggap ka lang. Tingnan natin kung hanggang kailan mo kaya. Wang Tianchi, umalis ka na ngayon at hindi na kita papatulan. Pero kung hindi ka pa aalis, gigibain ko na itong bulok mong klinika. Sandechi, sumusobra ka na. Nagbukas ka ng ospital dito, hindi para tumulong sa bayan, kundi para perahan ang mga tao. Ngayon gusto mo pang gibain ang klinika ko? Para pilitin ang mga taga-nayon na magpagamot sa ospital nyo sa mahal na presyo. Galing ka rin sa nayon na ito, may konsensya ka pa ba? Konsensya? Nakakabili ba ng pagkain ng konsensya? Huwag ng maraming salita. Mga tauhan, gibain ang bulok niyang klinika. Subukan mo lang. Huwag ninyong gigibain! Tingnan natin kung sinong mangangahas. Huwag mong hintayin na pilitin pa kita dahil hindi na ako magtitimpi sa'yo. Sugod? Tigil. Tigil. Matanda, sino ka ba? Binabalaan kita. Wala kang pakialam dito, lumayas ka. Lapas tangan. Siya si Manager Chan. Manager Chian. Manager Chan, dumating po kayo. Nandito rin po ba kayo para kay Wang Tianchi? At pati siya. Nagpapanggap siyang apo nyo. Dapat nyo silang turuan ng leksyon. Manahimik ka.
Siya ang nakakatandang binibini ng pamilya Chan. Binibining Chan, ikaw pala. Manager Son, ang yabang naman ng kumpanya niyo. Para lang makapagtayo ng ospital, gusto niyo pang gibain ang klinika ng tagapagligtas ng pamilya Chan. Binibining Chan, hindi ko po alam. Ito. Sila po ang may gawa nito. Magsilayas kayo. Binibining Chan. Naging mapagmataas po ako. Patawarin niyo po ako, Binibining Chan. Ang aso ay tumitingin ng mataas. Mas masahol ka pa sa aso. Kay mahusay na Dr. Wang ka dapat humingi ng tawad. Tianchi. Tianchi. Dating ka mag-aral naman tayo. Patawarin mo ako, Tianchi. Pera lang ang nasa isip mo. Hindi ka karapat-dapat sa medisina. Ikaw, lumayas ka sa Baryo Lisi. Ilabas niyo siya rito. Tianchi. Tianchi. Wang Tianchi. Wang Tianchi. Mahusay na Dr. Wang, salamat sa pagpapagaling sa akin. Puso ng manggagamot. Huwag na kayong mahiya, Manager Chian. Mahusay na Dr. Wang. Gusto kitang kunin bilang personal na doktor. Maari mo bang tanggapin ito? Hindi na po mananatili ako rito. Manager Chian, marami na kayong doktor. Hindi naman ako gaanong kailangan doon. Pero ito lang ang tanging klinika sa aming baryo. Kaya kailangan kong manatili rito. Mabuti. Tunay ngang si mahusay na Dr. Wang ay lahi ng mediko ng hari. Iligtas ang mundo. May dangal ng isang eksperto. Nangangako rin ako rito. Natutulungan ang Baryo Lisi, pati ang mga produkto ng munisipyo ng Ximen sa pamamagitan ng korporasyon ng pamilya Chian upang maibenta ang mga ito. Napakabuti. Salamat, Manager Chan. Pambansang pamana, lunas ahas ng Ximen. Ito ay kulturang mediko ng hari, isang kayamanang walang katumbas. Sa paglipas ng mahabang panahon, salinlahi sa salinlahi ng mga doktor ng Ximen, sa husay ng medisina at dangal ng pagkatao, hinayaan ang binhi ng medisinang Shinan sa lupang ito, na tumubo at lumago ng husto. Isinusulat ang kulturang mediko ng hari, ang ningning ng bagong panahon.